How about exotic naman? Mhm. Pwede mo bang, ano ba opinion mo dyan? Okay, ang American Bully, ewan ko kung dapat ko pang i-discuss yung history ng exotic. Pwede, a little bit, para lang maintindihan ng mga ibang makikinig sa atin na may mga nakikinig at nanonood sa atin na datihan eh. Pero meron na namang, actually, mas marami yung baguhan. Oo. Diba? So, kung ako, bibigyan nyo ako at mamarapatin yung makinig sa akin para mabigyan ko yan ng konting history, eh yung exotic bully, nanggaling lang din rin naman yan sa community ng American Bully. Anong ibig sabihin? Nung unang panahon sa Amerika, may tinatawag na enthusiast ng American Bully na nakafocus sa dog shows. May enthusiast ng American Bully na nakafocus dun sa wow factor na itong American Bully. Bakit? Ano ibig ko sabihin? Isa sa pinaka appeal ng American Bully, bro, ay yung itsura niya, di ba? Siya ay yung pinaka-macho, parang fierce-looking pero sobrang bait. Tama. Nung unang panahon, early 2000s, ganun pa rin naman talaga. Ganun naman talaga. Bakit bumenta ang American Bully sa all over the world, hindi lang ng Pilipinas? Dahil sobrang macho, sobrang matipuno, pero napakabait. Okay. Babalikan ko lang yung napakauna kong sinabing una. Mayroong enthusiast sa Amerika na nakafocus talaga sa American Bully, yung standard, para dalhin sa dog shows. Meron din namang grupo na nakafocus lang dun sa wow factor ng American Bully. Okay. Anong pinupunto ko? Umabot sa time na kung saan may yung grupo na ang focus lang nila, hindi naman showing, kundi breeding lang at saka yung wow factor kasi may benta dun eh. Okay. Tanggapin na lang natin. Okay. Tanggapin natin may business part itong pag-aaso, di ba? So, sa panahon na yun, nung nakikita nilang mas malaki yung kikitain nila, kapag nakafocus sila dun sa wow factor ng American Bully. Okay. Na-realize rin nila, okay, na ang American Bully, hanggang doon na lang yun. Kung hindi mo siya hahaluan, kung hindi ka magkakaroon ng bagong timpla, okay, don't get me wrong, hindi ko sinasabing mix lang yan, ganyan ang ginawa, no? Pero wag na rin tayo magpakatanga or magpakaloko-loko na hindi tayo, na ang iisipin natin ang exotic bully ay galing lang sa American Bully. Hindi yan. Okay, ulitin ko. Sa mga American Bully breeders sa Amerika na nakafocus lang dun sa wow factor ng American Bully, hindi na sila nasasatisfy lang dun sa itsura lang na napoproduce nila. Kailangan may bagong timpla rin yan. Ang pundasyon ng mga bloodline yan, maaaring pwedeng American Bully or pwedeng may mga extreme naman na breeder na talagang bulldog na yung foundation. Ang importante lang kasi makapag-produce sila ng something new para mahatak uli nila ang mga tao sa looks na na-produce nila. Okay, ganito yan. Lagi nababanggit pagdating ng exotic bully ay si Miyagi. Explain ko ng mabilis, pero malinaw. Si Miyagi nung pinanganak, nung panahon na yun, nandun yan sa California. Sa California, expertise nila dyan yung mga wow factor. Mayroong mga tinatawag na kingpin line, may mga gutty line, yung mga ducks line, ganyan, di ba? Bago pa man yan, nakikitaan na sila ng potential sa American Bully community dahil sa looks nila. Sobrang macho nila, blocky head sila, meron silang dating. Okay. Nung na-produce si Miyagi, bro, nung pinanganak siya, labeled naman yan American Bully. Bakit? American Bully label yung nanay at tatay. Okay. Okay? Pero pag sinabing ang foundation ng exotic ay si Miyagi, hindi ibig sabihin si Miyagi mismo ay exotic na siya dahil nung panahon na pinanganak siya, wala pa namang naka-imbento ng term na exotic bully. Naintindihan ko yun, bro. Okay? Ngayon, mabilisan. Kung sino may-ari kay Miyagi, nakita niya si George Soto, nakita niya yung market.
Yung looks ni Miyagi nagkataon, gusto ng tao. Mm. Pero, American Bully pa siya. Kaya nga, ang daming nakasta ni Miyagi nung unang panahon, may mga razor's edge pa nga siya nakasta eh. So, lahat ng mga kinakasta niya nung panahon na yon, panay, American Bully lang. Kaya nung mga unang anak niya, may mga ABKC champion pa nga siyang anak eh. May kapatid pa nga siyang ABKC champion eh. Kasi nga, tinuturing siyang American Bully lang. Pero hindi porket American Bully siya, hindi porket siya yung tinawag na foundation ng exotic, ay exotic na siya kaagad. Kasi nung pinanganak siya, wala pang term na exotic bully. Sa kanya lang nagsimula. Bakit? Dahil si George Soto, na nakita niya yung market na yon, dito tayo mag-concentrate. Sa looks na to, hahaluan pa natin, titimplahin pa natin ng tama para mahiwalay yung looks ng bully na yon dun sa American Bully. So, ibig Kasi sabihin, si oo. Miyagi, ginamitan nila ng ibang breed? Ganun ba? Hindi ko yun sasabihang lahat. Hindi Oo. ko yun, dahil Or wala naman ako doon nung ginawa nila. Oo. Hindi si Miyagi mismo. Yung ang ibig ko sabihin, nung pinanganak si Miyagi, okay, ulitin ko. Ganun na siya talaga. Pinanganak si Miyagi, ito si Miyagi. Wala pa namang term na exotic American bully na yun. bully siya eh, So, di ba? American bully Oo. siya. Dahil American bully na American bully ng tatay niya. Kahit sabihin nilang mix siya, wala naman tayo doon. Hindi natin masasabi. Kaya never ako nagsabi na mix ito, mix yan, kasi wala naman ako nung panahon na yun. Pero hindi rin tayo tanga nung nagbago na itsura nila. Ano ibig sabihin? From Miyagi, may mga naging anak siya, naging apo siya, may apo sa tuhod, na iba na talaga itsura kahit kay Miyagi pa. Ano ibig ko sabihin? Ako nga uli si George Soto, naging breeding ko to si Miyagi, tinatangkilik to. Napayaman ako ng market ng exotic. So, nung time na sumisikat yung exotic, yung looks na yon, yung kakaiba na hindi nakamukha ng American Bully, panindigan natin tong market na to. May nag-create na ngayon ng exotic bully term. Ayun. Okay. Nakilala ko pa yon. Hindi ko na lang babanggitin lahat dahil ang daming pangalan. Pero ini-explain ko mabuti para sa mga tao na makikinig at panonood nito para makita nila kung ano yung talagang history nito. Dikit siya sa American Bully dahil American Bully pa rin sila nung nakakreate sila ng isang look na kung saan tinatangkilik ng market at doon ako magkakapera, business-minded sila, hindi mo sila masisisi na mag-focus sa isang look na hindi nakamukha ng American Bully. Para ma-maintain mo ang look na hindi kamukha ng American Bully, iiwas ka ngayon sa paggamit ng American Bully. Tama ba? Tama naman. Para itong exotic bully ay magkaroon ng sariling itsura, gagamit ka ng ibang timpla ngayon. Hindi ng American Bully. Kaya may standards na silang tinatawag din eh. Kung may standard na talaga sila. Oo. Kasi ang katotohanan niyan, ang exotic bully, ang daming itsura niyan. Pwedeng panguyan, pwedeng labas ng siko niyan, hindi mo alam. Kasi ang exotic bully, ang appeal ng exotic bully ay yung unpredictability rin niya. Sa bagay. Ang American Bully, pwedeng sabihin natin, boring yan eh. Isa lang yung looks niyan eh. Pero sa purist ng American Bully, Iba. hindi sila naboboringan doon. No. Dahil alam nilang mayroong goal sila, mayroong certain silang standard na sinusunod. Itong exotic bully, ayokong sabihin pero sasabihin ko na, mas madali ito. Bakit? Hindi ka nakukulong sa isang looks lang. Nakaproduce ka ng maliit, pango ang ulo, pango ang uso, pwede mo tawagin exotic bully yan, di ba? Wala kang iniisip na underbite, wala kang iniisip na full tail, wala kang iniisip na high rear, wala kang iniisip na elbow out. Kasi may sarili siyang timpla na medyo broad. So mayroong appeal siya sa tao na parang, okay, kahit na sabihin mong lap dog or table dog, yun sila eh. Dun sila kilala eh. Bakit ako ganito mag-explain na parang napakadali lang sa akin? Kasi alam ko yung history. Alam ko ang pagkakaiba ng dalawa. Okay. Ang American Bully, sobrang linaw sa akin kung ano ito. Alam ko rin ang exotic bully na sobrang linaw kung ano ito. Ang medyo magpapalagay lang sa atin sa alanganin ay yung halong American Bully at exotic bully.